Tayo po ay naglalagay ng abono sa 7 days na po na mais. 7 days old na po itong ating mais. Tignan niyo po kung paano ako maglagay ng abono sa unang beses. Urea lang po ito na may halong consort biofertilizer. So tignan niyo po yung aking kamay kung paano ko ito nilalaglag para mas efficient po yung paglalagay. Ganito po yung style ng ating paglalagay. Tingnan niyo po yung aking mga daliri kung paano niya minamanipulate yung abono para bumaba. Para sa sa 1 hectare kung hindi man kumulang o halimbawa more or less 125 kilos yung ating mailalagay sa 1 hectare na maisan. So tapusin nyo po itong video, tingnan nyo mabuti para makita nyo po, malaman nyo kung paano maglagay ng abono. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Available po sa ating Lazada store yung mga ginagamit po nating mga foliar fertilizer kagaya ng Power Grower, Anaa, Heavyweight Tandem, yung Bibitol at yung Chelated Calcium Nitrate at saka yung pampakapit na Silhouette. Available din po yung Nimbecidine, yung fungicide na Citin Extra at mayroon tayong bago ngayon yung Consort na biofertilizer. Yun na po ang napakagandang gamitin na ngayon, na instead na gagamit kayo ng organic fertilizer, I recommend na gumamit po kayo ng Consort biofertilizer. Naglalaman po siya ng mga microorganism na siyang tutulong sa ating halaman para gumanda. So para makasigurado po kayo na bago at original lang yung mga mabibili, doon po kayo bumili sa ating Lazada store na makikita nyo po sa description yung mga link para doon po kayo mapunta. Magandang araw po. Kumusta na po kayo? Ito na po yung aking tanim na mais na Decal 8282 po ito. Diyan sa kabila, ito po, yan po yung magkahalong kanyan, 6410 at saka Decal 8282. Yung unang pinakita kong video sa inyo, pinakita ko po kung yung unahan ng video ito, nakita nyo po kung paano tayo maglagay ng unang abono. Ganun po dapat yung sistema para mabigyan siya ng first na pagkain starting para bumulas po siya, gumanda kagad po yung kanyang itsura at talagang maka-start po siya sa production or sa development pala. Ito pong ating mais ay nasa 12 days na po siya. Tinanim natin siya noong November 27. So ito po ay napatubigan na 5 araw na po itong napatubigan na abonohan na rin po siya. Ang nilagay po natin dito abono ay yung Viking Ship Urea, yung Viking Blue na hinaluan po natin siya ng Consort biofertilizer. At titignan natin kung ano yung magiging epekto, ano yung magiging kalawasan ng ating gagawin kumpara nung ating ginawa last year na ating ginamitan po ito ng plant mate. Ngayon po biofertilizer ang ating gagamitin. Sa stage ng mais na ito, dapat po nakahanda na yung ating mga insecticide, yung ating mga foliar, at unang-una ang susunod nating ilalagay dito yung pamatay damo. Pero yung pamatay damo ilalagay natin, i-spray natin sa 18 days, 12 days ngayon. So ilang araw na lang i-sprayan na po natin dito. At maliliit pa lang po yung mga damo na sumisibol o tumutubo. So konti pa lang yung damo nito. So itong stage na to, medyo late tayong nagpatubig kaya late na tumubo yung mga nahuling buto. Kasi nasabi ko sa inyo na isang sinyales na para kumita ka o umani ng malaki sa mais ay dapat maganda yung tubo.
dapat nasa 90% or 85 to 90% pataas yung kanya. Pero ito mataas yung percentage ng ng germination niya. So dati nagpapatubig ako ng sa 0 to 7. Ito medyo nanantala mga 8 to 10 days na ako nagpatubig dito. Pero dati nagpapatubig ako ng 0 to 7 days. Bakit kanyo? Dahil hinahabol ko po yung mga tutubo pa sa ating mais. Kagaya po nito, papakita ko po yung mga nahuling tumubo. Ito ay tumubo noong napatubigan. Ito po, ito nag-germinate pa lang siya. Huli na po yan kasi nahuli tayong magpatubig. Yan po, nag-germinate pa lang po siya. Pero itong katabi niya napakalaki na, kaya kapag lumaki na ito, hindi na ito lalaki kasi nahuli. Kaya dapat ang pagpapatubig po ay 0 to 7 days para makakuan po siya, matimingan natin na pare-parehas po yung kanyang tubo. So ito pa, papakita ko sa inyo yung mga huling tumubo. Ito pa po yung mga huling tumubo. Ayan. So dapat mapatubigan siya ng 0 to 7 days. So ang mga dapat nyong ihanda po dito, maghanda po kayo ng insecticide. Yung ginagamit ko dito sa first na spray sa 20 days ay Delta King. Maghanda po kayo dito ng Foliar, yung Anaa, Bibitol. Dapat may silhouette para makapit. Kung wala kayong pambili ng Anaa at Bibitol, pwede po yung chelated calcium nitrate natin. Maganda rin po yon. Yun po ang uunahin kong ilalagay bago ako mag-spray ng Anaa at yung Bibitol, para mas makunat, mas malutong, mas makapal yung kanyang dahon. Hindi siya kaagad-agad siguro maapektuhan or kakainin ng uod, dahil yung chelated calcium mayroon po siyang insect repellent. So titignan natin kung ano yung kanyang magiging epekto sa halaman. Kung mas maganda yung ani natin, so masasabi natin na mas maganda yung chelated calcium nitrate. So makikita po natin na talagang ang bilis lumaki ng mais na talagang nalagyan na ng starting na abono tapos napatubigan. So eto, iko-compare ko sa kabila. Etong sa kabila nauna sila ng halos 2 linggo. Pero nung nagpatubig siya, 2 araw matapos siya magpatubig, nagpatubig na rin po ako. Kaya makita niyo, hahabol po ito. At ang kaibahan po ng ating mais, ipapakita ko sa inyo, mas matatangkad po ito at mas malalaki yung bunga dahil lalagyan natin siya ng Bibitol. Yun ang advantage po. Dito medyo late sila masyado nagpatubig dahil hindi ko alam kung in-advise ko sila pero hindi na nasunod. Pero kung makikita nyo, maraming hindi tumubo. Dito sa atin, though marami ding may mga hindi tumubo din, pero mas marami sa kabila. Kasi yung iba dyan namatay na dahil siyempre walang tubig. Kaya hindi sila tumubo ng maayos. So dito sa atin, medyo habol natin yung timing. Although medyo late nga, pero okay pa rin yung kanyang timing. Nasa tayo, nasa 7 days na to nung nagpatubig tayo. Yung iba kasi dito hindi sabay-sabay. May 7 days, 8 days, 9 days kasi pinatubigan natin ito ng 3 araw dahil medyo mahina yung ating helper. Umabot yata ng 4, maigit to. Nung ako yung nagpapatubig dito, pinapatubigan ko lang ito ng 2 araw. So ipapakita ko yung stage sa inyo kung kailan kailangan ng isprehan ng pandamo yung mais. Ito po, sa kabila nauna sila ng 2 linggo. So makikita nyo po yung kanilang mais marami ng damo. Ito po yung kanilang mais na talagang kailangan ng isprehan. Pag hindi mo spray ito ng pandamo ngayon, mahihirapan ka sa pag-spray. Pag after 1 week or 2 weeks,
kapapatubig ito pero mahigit 2 weeks na to. Dapat ito ma-sprayhan na. Kung ganito ang inyong mais, dapat ma-sprayhan na ng pamatay damo. Dahil pag hihintayin nyo pa na mag-dry yung lupa, medyo late na. Malalaki na masyado yung kanyang dahon. Kaya itong stage na to, dapat mag-spray ng pamatay damo para mas economical. Hindi ka gagamit ng maraming gamot dahil hindi pa nakocoveran ng dahon yung mga damo. So pag ganitong yung mais, mag-spray na po kayo. So ito lang muna yung ating masasabi. I-update ko po kayo sa mga gagawin natin sa ating mais para matuto po kayo, maturuan ko po kayo at masubaybayan nyo po yung kung paano alagaan, palakihin at i-maintain po ang inyong mga mais. So ang pagpapatubig po ng mais, dapat pag November to March, ang pagpapatubig po every 2 weeks. Pag dito sa amin, pero sa mga rain-fed area na umaasa sa ulan, magdasal po kayo lagi para kawaan tayo ng Panginoon. Kami naman kahit ganito yung aming nagdadasal pa rin po kami para walang dumating na bagyo, walang dumating na mga insekto kasi ang panahon hindi natin alam saka hindi natin control yung magiging sitwasyon ng halimbawa ngayon, bukas o sa mga susunod na araw. So ugaliin po natin na ipagdasal yung ating mga tanim para kawaan po tayo ng Panginoon. Huwag naman po tayong naghihintay lang ng awa dahil sabi ng Panginoon sabi ng Panginoon nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kailangan nating gumawa. Huwag po kayong sumuko, huwag po kayong matakot, huwag po kayong panghinaan. Maraming failure pero sa mga susunod niyan, sigurado ko magsasucceed kayo. So maraming salamat po sa patuloy na panonood sa ating mga video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo, paki-share na rin at like yung ating video. God bless po!